Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Ipanalo natin ang Duterte! 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 And God save the Philippines! Palakpakan natin ang bunsong anak ni President Okay, hiniling natin ang lahat na bumalik sa mga... Maayong gabi sa inyong tanan! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Una sa lahat, lubos na nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte! I believe it speaks volumes on his strategic approach to trust these public servants to be the next leaders of the Philippines. I would like to thank you, the Duterten, for your unwavering loyalty, not just to my father, but to the Filipino people. Maraming salamat sa inyo. Your principles cannot be bribed with money, power, and influence. It will not be forgotten. It has been my greatest honor in my 21 years. It has been my greatest honor to stand and fight for my country, my fellow men, my family, and for my father, who loved me into the woman I am today. Bago siya kinuha sa akin, the night before it happened, magkatabi pa kaming natulog. I asked him, "Dada, what's gonna happen to you?" And as a father who didn't want his baby girl to worry, he responded with his usual phrase, "Asus, wala yan, maniwala ka dyan." To my Dada Rudy, who will be watching this later, pinalangga ka ni Kitty, ayaw na kalimti. Know that I remain unafraid, unbent, and unswayed, just like you. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Muli kong iaabot ang personal na mensahe ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sabi niya, exercise your right to vote and do so wisely. My warmest greetings of love to every Filipino. Mga kababayan, mga kabataan, 4 na araw na lang bago ang eleksyon. Huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto. Ipanalo natin ang Duterte!
ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghihinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete program, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program, isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, iligal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas.